Kumusta mga kasaliksik? Noong April 22, isang matinding pag-atake ang naganap sa Kashmir, isang lugar na matagal nang pinag-aagawan ng India at Pakistan mula pa noong 1947. Isang grupong terorista mula Pakistan, 5 kalalakihan lang ang bumuo sa team, ang umatake at pumili ng biktima base sa relihiyon. 26 na kalalakihan ang pinaslang matapos tanungin kung sila ba ay Muslim o Hindu. Ang iba pa ay pinapilit pang magpakita ng ari upang makita kung sila ay tuli, isang tradisyong kaugnay ng relihiyon. Ang mga pagpatay na ito ay isinagawa sa harap mismo ng kanilang mga asawa at anak, isang malinaw na pahayag para kay Indian Prime Minister Modi na ang intensyon ay hindi lang pumatay kundi magpadala ng mensahe. Ang karahasan sa Kashmir ay hindi na bago. Ngunit ang brutalidad at hayagang pagkakakilanlan ng mga terorista ay nagdulot ng matinding galit mula sa India. Habang ang buong mundo ay napanood ang mga eksena ng karahasan, kabilang ang viral video ng isang lalaking naka-zipline na walang kaalam-alam sa putukan sa ibaba, mabilis na kumilos ang India. Ang militar ng India ay nagsagawa ng opensiba laban sa mga pinaghihinalaang terorista sa loob ng Pakistan at nagkaroon ng mga ulat na may mga eroplano mula China na napasok sa ere na nagdulot pa ng pag-uusap kung may na-shoot down na Chinese plane. Ang China, na matagal nang may investment sa Pakistan na tinatayang aabot sa 85 hanggang 100 bilyong dolyar, ay nagpakita ng pag-aalala na baka madamay ang kanilang mga interes. Bagaman ayaw ng China na lumala ang sitwasyon, ang pagkakaroon nila ng pinansyal at militar na ugnayan sa Pakistan ay naglalagay sa kanila sa isang napakaselang posisyon. Ang mga nuclear threats mula sa Pakistan ay nagpasiklab palalo ng tensyon. Isang opisyal ng Pakistan ang naglabas ng pahayag na ang kanilang mga nuclear weapons ay hindi para lamang iparada sa museo. Handa silang gamitin ito kung patuloy silang hahamunin ng India. Ang India ay pang-6 sa buong mundo sa gami ng nuclear weapons na may 172, habang ang Pakistan ay pang-7 na may 170. Halos pareho lang ng kapasidad. Ang anumang maling kalkulasyon ay maaaring huwantong sa mutual destruction na hindi lang makaaapekto sa dalawang bansa kundi sa buong rehiyon at marahil sa buong mundo. Ang Estados Unidos bilang pangunahing kaalyado ng India at isa sa mga pinakamalaking kapangyarihan sa mundo ay maingat na nagmomonitor ng sitwasyon. Ayon mismo sa Oval Office, handa ang presidente ng US na makialam upang matigil ang banta ng digmaan bago pa ito sumabog. Pero ang kasalukuyang tensyon ay hindi lang basta usapin ng mga baril at bomba. May masalimuot na geopolitics na gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Ang India ay pangunahing partner ng Estados Unidos pagdating sa trade, defense at teknolohiya. Ang kamakailang pag-anunsyo ng Apple na ililipat ang 60 milyong units ng kanilang produksyon mula China papuntang India ay isang napakalaking pangyayari sa global manufacturing na tiyak na hindi ikinatuwa ng China. Ang China ay maituturing na big boss sa larong ito dahil bagaman kaalyado nila ang Russia at Iran, hindi nila kayang pabayaan na ang mga investments nila sa Pakistan ay masira. Nasa kanila ang isa sa pinakamalaking economic chokehold sa Pakistan. May 40 taong lease sa isang port, mga pautang at mga proyekto na kailangang bayaran ng Pakistan anuman ang mangyari sa ekonomiya nito. Samantala, ang Russia naman ay may kakaibang posisyon. Habang kaalyado nila ang China, sila rin ang pangunahing supplier ng armas sa India na umaabot sa 60% ng military equipment ng India. Bukod pa rito, 40% ng langis ng Russia ay binibili ng India. Ang relasyong ito ay naglalagay kay Putin sa gitna ng dalawang apoy. Paano niya mababalanse ang kanyang suporta sa parehong panig? Ang mga relasyon ng Russia, China, India at Pakistan ay tila isang delikadong chess game kung saan ang bawat galaw ay may epekto sa susunod na kilos ng bawat bansa. Hindi rin dapat maliitin ang aspeto ng tubig.
Ang Indus Water Treaty na nilagdaan ilang dekada na ang nakalilipas ay nagsasaad ng hatian ng tubig sa pagitan ng India at Pakistan. Ngunit ngayon, iniulat na pinipigilan ng India ang daloy ng tubig patungo sa Pakistan at isa ito sa 6 na bagay na idineklara ng Pakistan na maaaring magtulak sa kanila na gumamit ng nuclear weapon. Ang access sa tubig ay issue hindi lang ng kaligtasan kundi ng buhay mismo ng milyon-milyong tao at ang kabiguang ayusin nito ay nagbabadya ng panganib na lumala pa ang krisis. Sa mas malawak na perspektibo, ang banggaan ng India at Pakistan ay hindi lang simpleng regional dispute. Ito ay bahagi ng mas malaking pandaigdigang banggaan sa pagitan ng mga demokrasya at mga autocratic regimes. Ang Estados Unidos, kasama ang United Kingdom, Germany, Israel, Japan, South Korea, Canada at Poland ay nakaposisyon bilang leader ng blok ng mga demokrasya. Samantala, ang China ay may alyansa kasama ang Russia, Iran, North Korea, Belarus, Turkey at mga bansang Muslim tulad ng Pakistan. Ang global alignments na ito ay naglalarawan ng bagong Cold War, kung saan ang bawat galaw sa isang rehiyon ay may epekto sa buong mundo. Sa kasaysayan ng India at Pakistan, hindi na bago ang tensyon. Mula pa noong genocide ng 1948 hanggang sa pagpatay kay Osama bin Laden na natagpuan sa Pakistan malapit sa isang military base, ang dalawang bansa ay tila laging nasa bingit ng kaguluhan. Ang intelligence networks ng parehong bansa ay itinuturing na world-class, ngunit ang mga kabiguang maiwasan ang ganitong mga pag-atake ay nagpapakita kung gaano kalalim ang problema. Sa huli, ang mga Amerikano at ang buong mundo ay dapat magbigay pansin sa alitan na ito. Ang nuclear war sa pagitan ng India at Pakistan ay hindi lang makakaapekto sa Asia. Ito ay makakaapekto sa global na kalakalan, seguridad at kinabukasan. Ang mundo ay tila nasa isang bagong yugto ng draft kung saan ang United States at China ang mga team captain at ang mga bansang tulad ng India at Pakistan ang mga kritikal na piraso sa chessboard ng pandaigdigang kapangyarihan. Sa harap ng lahat ng ito, ang tanong, sino ang unang kikilos at sino ang unang bibigay? Sa dami ng armas, alyansa at tensyon, ang mundo ay nag-aabang. Umaasang ang tensyon ay hindi mauuwi sa katapusan ng lahat. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, lalong lumalabas ang papel ng mga pangunahing pandaigdigang kapangyarihan sa likod ng mga pangyayaring ito. Una sa lahat, kailangang maunawaan na ang China ay isa sa pinakamalaking taga-suporta ng Pakistan, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Nadinvest na ang China ng tinatayang 85 hanggang 100 bilyong dolyar sa Pakistan, lalo na sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, kung saan kasama ang 40 taong lease sa isang mahalagang port. Ang investment na ito ay nagsilbing chokehold ng China sa Pakistan at kahit anong mangyari sa ekonomiya ng bansa, kailangang patuloy na magbayad ang Pakistan sa China. Kaya't sa tuwing lumalala ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, laging may kaakibat na tanong, paano kikilos ang China? Bagaman tila wala silang interes na masangkot sa isang digmaan, alam ng buong mundo na hindi nila hahayaang mawala ang napakalaking investment na pinasok nila sa Pakistan. Ang mas masalimuot dito, pinaniniwala ang China rin ang isa sa mga nag-uudyok sa mga rebelde sa rehiyon para lang makalikha ng kaguluhan na makakabawas sa momentum ng India sa pandaigdigang merkado. Mahalaga itong pag-isipan lalo na't kamakailan lamang. Inanunsyo ng Apple na ililipat nila ang 60 milyong phone units mula China papuntang India. Ito ay isang hakbang na siguradong nagpataas ng kilay sa Beijing dahil alam nilang maaaring bumaligtad ang takbo ng manufacturing market sa Asia. Hindi lamang China ang may papel dito. Ang Russia, na matagal ng kaalyado ng China, ay may malalim ring koneksyon sa India. 60% ng military supplies ng India ay nagmumula sa Russia.
at 40% naman ng oil exports ng Russia ay bumibili ang India. Sa kabila ng pagkakaibigan nina Putin at Xi Jinping, hindi kayang iwanan ng Russia ang India, na isa sa pinakamalalaking customers nila sa armas at langis. Kung tutuusin, nagiging parang Switzerland si Putin sa sitwasyong ito. Nagbabalansing mabuti upang hindi mawalan ng ugnayan sa parehong panig. Kung susuriin ang military landscape, makikita ang malalim na pagpasok ng China sa Pakistan. Ang mga combat aircraft tulad ng JF-17 Thunder ay joint venture ng Pakistan at China, at ang Chengdu J-10C ay isang Chinese-made jet na nasa kamay ng Pakistan. Pati ang air defense systems ng Pakistan tulad ng HQ-9BE ay galing China. Sa kabilang banda, ang India ay may mas maraming hawak na US-made systems. Pati na rin ang mga indigenous weapons na pinino at pinalakas sa tulong ng Western allies. Sa madaling sabi, sa bawat bakbakan ng India at Pakistan, hindi lang simpleng military test ang nangyayari, kundi sa itong proxy war ng US at China. Kapag may bumagsak na Chinese jet mula sa kamay ng Indian pilot na gumagamit ng US equipment, para na rin itong live testing ground para sa parehong military-industrial complexes. Hindi rin maikakaila na sa kasaysayan, may malalaking sugat na hindi pa rin naghihilom. Mula noong genocide noong 1948, kung saan 2 milyong tao ang namatay sa gitna ng sapilitang paglilipat ng mga Muslim at Hindu sa ani-kanilang bansa, hanggang sa kontrobersyal na pagpatay kay Osama bin Laden na natagpuan sa Pakistan, ang mga bansang ito ay tila nakatakdang magbanggaan ng paulit-ulit. Ang intelligence communities ng parehong panig ay kabilang sa top 10 sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kakayahan nilang mag-monitor ng mga galaw, ang ganitong mga pangyayaring kagaya ng Kashmir Massacre ay patuloy na lumalabas, nagpapakita ng alinman sa kahinaan o sadyang pakikialam ng ilang sektor sa gobyerno. Ang papel ng Estados Unidos ay isa ring malaking usapin. Hindi madalas na direktang sumasali ang Amerika sa mga ganitong banggaan, ngunit sa pamamagitan ng pagpapadala ng armas at intelligence support. Tahimik silang nagbibigay ng suporta sa India. Kung titignan ang nangyari sa Ukraine, maaaring ganito rin ang mangyari. Papalakas ng papalakas ang suporta sa India, ngunit may hangganan sa aktual na pagpapadala ng tropa o direktang pagpasok sa labanan. Ang paghawak sa sitwasyon ay tila isang malaking balancing act. Paano makakatulong nang hindi pinapalala ang tensyon? Ngunit ang hindi nabibigyan ng sapat na pansin ay ang usapin ng tubig. Ang Indus Water Treaty ay isa sa mga matagal ng kasunduan na nagsasaad ng patas na pamamahagi ng tubig mula sa mga ilog na dumadaloy mula India patungo Pakistan. Gayunpaman, sa gitna ng tensyon, iniulat na pinipigilan ng India ang pagdaloy ng tubig patungo sa Pakistan, isa sa mga 6 na red lines na idineklara ng Pakistan bilang sapat na dahilan upang gumamit ng nuclear weapon. Kung iisipin, napakasimple ng tubig para sa marami sa labas ng rehiyon. Ngunit para sa milyon-milyong mamamayan sa Pakistan, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ang pagpigil dito ay tinitingnan ng Pakistan bilang existential threat, isang bagay na hindi nila kayang palampasin. Sa gitna ng lahat ng ito, tumataas ang pangamba hindi lang sa mga analyst, kundi pati na rin sa ordinaryong mamamayan ng buong mundo. Kapag nagkaroon ng nuclear exchange ang India at Pakistan, hindi ito titigil sa hangganan ng dalawang bansa. Ang fallout, parehong literal at figurative, ay makakaapekto sa klima, pandaigdigang ekonomiya at seguridad ng buong mundo. Ang tanong, mayroon bang lider na handang mag-step in upang pigilan ang kaguluhan bago pa ito tuluyang sumabog? Ayon sa Oval Office, handa ang presidente ng Amerika na pumunta kahit saan upang makipag-ayos at pigilan ang paglala ng sitwasyon. Sa kabila ng komplikadong geopolitical landscape, may isang malinaw na katotohanan. Ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan ay hindi basta-basta. Isa itong pagsubok hindi lang sa kanila, kundi sa buong mundo. Ang bawat galaw, bawat pahayag, bawat missile test ay may kaakibat na peligro. Habang patuloy na nagmamasid ang mundo, nananatiling bukas ang talong.
Sino ang magtatagumpay sa larong ito ng diplomasya at sino ang magdurusa kapag bumigay ang tali ng kapayapaan? Ang mga susunod na araw, linggo at buwan ay magiging mahalaga sa paghubog ng kasaysayan at ang buong mundo ay nakatingin, naghihintay at humihiling ng isang mapayapang resolusyon. Kapag tiningnan ang ugat ng matinding alitan sa pagitan ng India at Pakistan, kailangang balikan ang mga pangyayari mahigit 70 taon na ang nakalilipas. Noong 1948, kasunod ng paghahati ng British India, nagkaroon ng napakalaking genocide at forced migration kung saan humigit kumulang 2 milyon tao ang namatay habang sa pilitang naglipatan ang mga Hindu patungong India at mga Muslim patungong Pakistan. Ang trama ng pagkakahating iyon ay humubog sa pagtingin ng dalawang bansa sa isa't isa hanggang sa kasalukuyan. Ang rehiyon ng Kashmir ang pinakamatinding pinagtatalunan na patuloy na nagdudulot ng labanan at pagkamatay ng libu-libo sa paglipas ng mga dekada. Ang kasaysayang ito ay naging ugat hindi lamang ng militarisasyon kundi pati ng intelligence warfare. Parehong may malalakas na intelligence networks ang India at Pakistan na itinuturing na kabilang sa top 10 sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng husay at saklaw ng kanilang mga operasyon, patuloy ang mga sablay at kahina-hinalang pangyayari. Ang pinaka-kontrobersyal sa lahat ay ang pagkakatagpo kay Osama bin Laden sa Pakistan, hindi malayo sa isang malaking military base. Nang pasukin ng US Navy SEAL Team 6 ang compound upang patayin si bin Laden, hindi nila sinabihan ang Pakistani government na nagpapakita ng kakulangan ng tiwala. Ang tanong ng marami, naging ignorante ba ang Pakistani intelligence o pinili nilang hindi kumilos? Para sa Estados Unidos, ang sagot ay malinaw. Hindi sila nagtiwala. At mula noon, ang relasyon ng Amerika at Pakistan ay lalong lumamig. Ang papel ng intelligence sa kasalukuyang tensyon ay hindi maaaring maliitin. Ang mabilis na pag-escalate ng insidente sa Kashmir, mula sa pag-atake ng mga terorista hanggang sa counter-strikes ng India, ay nagpapakita ng alinman sa blind spot ng intelligence networks o sadyang pagpapabaya para sa mas malawak na geopolitikong goals. Hindi rin maikakaila na may mga elemento sa loob ng bawat bansa na handang itulak ang tensyon upang makamit ang kani-kanilang layunin. Kahit pa ito ay magbunsod ng malawakang digmaan, ang ganitong klase ng proxy maneuvers ay hindi bago sa South Asia, kung saan ang mga rebelde, separatist groups at extremist factions ay matagal nang ginagamit bilang pawn sa mas malalaking geopolitikong chess games. Isa sa pinakamalaking geopolitical factor ay ang tubig. Ang Indus Water Treaty, na nilagdaan maraming dekada na ang nakararaan, ay isa sa mga pinakaimportanteng kasunduan sa rehiyon, kung saan nagkasundo ang India at Pakistan na patas na maghahati ng tubig mula sa mga ilog na dumadaloy sa pagitan ng kanilang mga bansa. Ngunit ngayon, sa gitna ng umiinit na tensyon, may mga ulat na hindi pinapalusot ng India ang tubig patungo sa Pakistan. Ayon sa ilang analysts, isa ito sa 6 na red lines na itinakda ng Pakistan bilang dahilan upang gumamit sila ng nuclear weapons. Ang access sa tubig ay hindi lang simpleng environmental issue. Ito ay usapin ng buhay, kabuhayan at soberanya. Para sa milyon-milyong Pakistani, ang kakulangan ng tubig ay maaaring maging simula ng kagutuman, pagtaas ng sakit at destabilization. Sa gitna ng lahat na nito, hindi mawawala ang papel ng US. Habang ang ilang isolationists sa Amerika ay nagsasabing huwag nang makialam, maraming eksperto ang nagbababala na ang anumang nuclear exchange sa South Asia ay hindi lang problema ng dalawang bansa. Sa isang mundo kung saan 80% ng populasyon ay nakatira sa Eastern Hemisphere, kasama ang China, India, Pakistan, Russia at Iran, ang epekto ng isang digmaan doon ay mararamdaman sa kanlurang hemisphere. Ang pandaigdigang kalakalan, klima at seguridad ay direktang maaapektuhan. Hindi na lang ito basta usapin ng kung sino ang tama o mali. Ito ay usapin ng survival ng buong planeta. Sa ganitong klima ng tensyon,
kahit ang pinakamaliit na kilos ay pwedeng magsilbing mitsa ng mas malawak na kaguluhan. Ang bawat missile test, ang bawat military drill, at ang bawat hawak ng trigger ay pinagmamasdan ng buong mundo. Ang isang pagkakamali, isang maling interpretasyon ng radar, o isang miscommunication sa command chain ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang nuclear exchange. At sa sandaling sumabog ang unang warhead, mahirap nang pigilan ang domino effect. Ang mutual destruction ay hindi na hypothetical. Ito ay konkretong panganib na nakaamba sa bawat isa. Ang Estados Unidos, sa kabila ng kanilang mga sariling suliranin, ay muling lumalabas bilang pandaigdigang referee. Ayon sa Oval Office, handa ang Pangulo na tumawid ng dagat at makipag-ayos kung ito ang magpapatigil sa krisis. Ngunit ang tanong, makikinig ba ang mga bansang sangkot? Ang national pride, historical grievances, at geopolitical alliances ay bumabalot sa decision-making process ng India at Pakistan. At sa isang rehiyon na matagal nang puno ng galit, takot at hinala, mahirap makita kung paano magkakaroon ng madaling resolusyon. Para sa mga ordinaryong mamamayan, hindi lang ito headline sa dyaryo. Ito ay usapin ng kaligtasan, trabaho at kinabukasan. Ang bawat kilos ng gobyerno ay may direktang epekto sa presyo ng pagkain, gasolina at seguridad sa kalye. Para sa global markets, ang anumang instability sa South Asia ay nangangahulugan ng pagtaas ng presyo ng langis, pagkaantala sa supply chains, at pagbaba ng investor confidence. Para sa mga militar, ito ay oportunidad na magpakitang gilas. Subukan ng mga bagong armas at patunayan ang galing. Ngunit para sa sangkatauhan, ito ay panganib na maaaring magdala ng walang kapantay na kalamidad. Ang susunod na mga linggo at buwan ay magiging kritikal. Ang mga diplomat, analysts at lider ng mundo ay naghahanda sa mga senaryo. Umaasang ang tensyon ay hindi mauuwi sa all-out war. Ngunit habang tumitindi ang bawat retorika at nagkakatensyon sa bawat hangganan, nananatiling bukas ang tanong, makikinig ba ang sangkot na mga lider o hahayaan nilang ang kasaysayan ay maulit muli sa pinakamasaklap na paraan? Ang mundo ay nakatingin, nagmamasid at nananalangin na ang pag-asa para sa diplomasya ay hindi tuluyang mawala sa hangin.